Welcome back to my YouTube channel. This is Ate Beberen. I am a grade 11 STEM student. Today's video, hindi muna tayo mag-vlog sa personal life ko. So naalala nyo ba dati yung vlog ko noong grade 10 pa ako? Gumawa ako ng isang vlog na challenge. It's a Jojowayan at Totropayan challenge sa kaklase at saka sa artista. So but this time we'll focus on general chemistry. So our topic, hindi ko muna ibibigay, but this subject is a general chemistry. So our topic today is all about the balancing chemical equation. So tuturuan ko kayo kung paano, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ibabalanse sa left at saka sa right side. Kasi magkakaiba ang ibibigay ko sa inyo, hindi balanse sa kaliwa at saka sa kanan. So, handa na ba kayo matuto? Kung handa na, magsimula na tayo at saka matuto na kayo. Sa chemistry, meron tayong law of conservation of mass. Ang ibig sabihin nito, hindi dapat magbabago ang dami ng atom bago pagkatapos ng reaction. Kaya dapat pantay o balanse ang equation natin. Meron akong example dito na hindi balanse yung equation natin. So nakikita natin na hindi balanse. Meron tayong example na H2 plus O2 produce of H2O. Bago natin bilangin natin sa kanan at saka sa kaliwa, maglagay muna tayo dito ng H equals O, oxygen equals, at mag-drawing tayo ng line here, dito. Pasensya na kasi yung line ko, hiwi siya. So, dito naman is hydrogen equals and oxygen equals. So, ngayon, bibilangin na natin. Ito naman ay atom. Atom sa atom. Kasi baka hindi nyo naintindihan kung saan ko nakuha. Pero ito, atom talaga yan. Hydrogen, meron tayong dalawa. Tsaka sa oxygen, dalawa rin. Dito naman sa kanan, meron tayong dalawang hydrogen at oxygen, isa. So, nakikita natin na hindi siya balanse. Ngayon, hindi sila pantay, kaya kailangan nating ibalanse. So, step 2. Uunahin natin ibalanse ang oxygen. Sa kaliwa, nakikita natin na merong oxygen na dalawa. Sa kanan naman, isa. Para maging pantay, lagyan natin ng coefficient na dalawa sa H2O. Dito, lagyan natin ng coefficient dito. So, nakikita nyo. So, ngayon, H2 plus O2 produce of 2H2O na. So, ngayon, bibilangin na natin siya. Sa kaliwa, dalawa. Hydrogen, dalawa. Oxygen naman, oxygen sa kaliwa, dalawa rin. Sa kanan naman, atom muna natin siya i-solve. So, 2 times 2, 4. Diba? 4. 4. 2 times 1. Oxygen is 1. 2 times 1 times 2. 2. So, oxygen, okay na. Pero ang hydrogen, hindi pa. Kaya kailangan nating i-balance ang hydrogen ngayon. So, sa kaliwa, meron tayong dalawang hydrogen. Sa kanan naman, 4 na. Para maging pantay, lagyan natin ng coefficient na dalawa sa H2. Dito, lagyan natin ng dalawa na coefficient dito sa labas ng H2O. H2, sorry. So, bibilangin na natin. 2 times 2, 4. So, sa kanan, meron tayong 4 na hydrogen. Oxygen naman sa kanan, meron tayong dalawa. Sa kaliwa naman, 4 na hydrogen at oxygen, dalawa. So, pantay na sila. Nakikita natin yung
different ngayon at saka sa una. Pinakauna, hindi siya pantay, pero ngayon napantayan na natin siya. So, final check natin, ang balance na ating chemical equation ay 2H2 plus O2 produce of 2H2O. So, ito na yung example natin. Na balance chemical equation na. Kumpara doon sa isa. Kaya, meron pa akong ibibigay sa inyo na example. Ngayon, meron naman tayong isang pangalawang example natin. CH4 plus O2 produce of CO2 plus H2O. So, meron na akong ibinigay sa inyo na unbalanced equation. So, bago tayo magbibilang, maglagay muna tayo dito ng C equals, H equals, O equals. So, syempre, lagyan natin ng line here. Pwede na din hindi. Para maging kabisado nyo na. C equals, O equals, H equals. So, bibilangin natin ang atoms. Kung baka malilibog kayo or hindi nyo naintindihan kung anong atom, ito pala yung atoms. Yan. Atoms natin yan. Yan yung atoms. Tsaka dito, atoms, atoms. So, si C, 1 carbon, and hydrogen, 4. Oxygen, 2. Dito naman sa kanan, 1. Oxygen, 2. 2. At H naman, ay 3 pala. 3. Oxygen and hydrogen, 2. Wait lang. 3 ito. Yan. So, nakikita natin na hindi sila pantay sa kaliwa at sa kanan. So, sa carbon, uunahin natin carbon. So, hindi na natin kailangan i-balance ang carbon kasi pantay na sila. So, okay na yung carbon. Kasi, sa kaliwa, merong isa at saka sa kanan, isa din. So, pantay na siya. Hindi na natin siya hilabtan because of what? Kasi balance na siya. So, step 2, nakikita natin na hindi balance yung hydrogen, kaya ibabalanse natin. Para maging equal, lagyan natin ng coefficient na 2 sa H2O. So, lagyan natin ng 2 sa dito, here. Kita natin. So, bilangin na natin ulit. Kasi meron na tayong coefficient here. So, dito pala, meron akong nakikitang mistaken. Naglagay na tayo ng 2 coefficient dito sa H2O. So, itong oxygen, maging 4 na. Maging 4 na siya. Yung, maging 4. 4 na yung oxygen. Because, meron tayong coefficient here na 2. So, dito, napapansin nyo na ang CO2, ang O natin, oxygen natin here, 2. At oxygen, 1 lang. So, meron naman, 2 times 1, so 2. So, 4 na oxygen. So, nakikita natin. Baka hindi nyo maintindihan. So, hindi natin nalalagay ng maayos yung dito. So, syempre, yan natin. Aayusin natin na maayos. Baka hindi nyo maintindihan. So, H, 2 din. Oxygen is 4 na. 4 na oxygen. Because, meron siyang coefficient. So, diba? So, nakikita natin. So, ang carbon at hydrogen, hindi pa siya okay. So, 2 times 2, 4. So, ang carbon, hydrogen, okay na. Pero, ang oxygen, hindi pa balanse. So, nakikita natin. So, meron sa kaliwa, 2. At sa kanan naman, 4. So, kailangan natin ibabalanse yung oxygen natin. So, step 3 na ito. Para maging equal, lagyan natin ng coefficient
ng dalawa sa O2. So, saan natin ilalagay ang O2? Ang 2. Dito sa may O2. Okay? High oxygen ang ating ibabalanse dapat. So bibilangin na natin. 2 times 2, 4. So, nakikita na natin. Sa kaliwa, meron tayong, bibilangin natin ulit ha. Sa kaliwa, meron tayong isang carbon. At hydrogen naman, 4. Oxygen naman, 2. I mean, 4. Sorry, mistake talaga. So, sa kanan naman, isa. Hydrogen naman, 4. Oxygen, 4. So pantay na sila. Nakikita natin na pantay na sila, di ba? Nakikita natin. Kung meron pa kayong hindi naintindihan, gusto kong i-explain sa inyo na ito na siya, yung final equation natin na CH4 plus 2O2 produce of CO2 plus 2H2O. So, ito na yung balanced chemical equation natin. So, pero, tandaan natin na laging unahin natin ang carbon at hydrogen bago ang oxygen kapag combustion reaction ang problema. Para mas mabilis at madali nating maunawaan. Pero, baka hindi nyo maintindihan kung paano natin nakuha. Yun, ang atom natin, baka hindi nyo alam, yung atom natin is dito, here. Sinabi ko na yan kanina. So, atom natin dito, at saka ito. So, ngayon, balanse na dyan siya. Kumpara natin sa isa pa nga hindi natin na i-balance. So, pero ngayon, nabalanse na siya. So, mas maganda na siya, na i-balance na. So, kaya, ganun lang kasi kasimple ang balance ng chemical equation. Lagi na lang yung tandaan na bilangin ang atoms sa kaliwa at saka sa kanan, tapos maglagay ng coefficient. Huwag hanggang maging equal. Kung gusto nyo pa ng mas maraming example, kaya mag-comment lang sa baba at huwag kakalimutan i-like at i-subscribe. Maraming salamat at happy learning, at I hope na marami kayong natutunan dito sa pagtuturo ko sa inyo ng general chemistry, para naman ito sa lahat, para maging meron kayong natutunan sa akin. So, dito na tayo nagtatapos sa vlog natin, at alam. Before I let you go, can I get a kiss? Good night, baby. Before I